Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Mga record na punong-puno ng numero. May we solicit the necessary motion to dispense with the calling of the roll, considering that this is a continuation of our April 22, 2026 hearing. Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez from Pampanga 3rd District is recognized. I move to dispense the calling of the roll. There is a motion to dispense with the calling of the roll. Do I hear a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the necessary motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same? Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez. I move to dispense on the reading and approval of the minutes of the previous meeting, Madam Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same. The same has been seconded by the Honorable Bel Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise approved. The Chair will address the committee. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth. Haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong,
paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuang 6.7 billion pesos.